mga kaagoy. Eto na nga yung nagre-request sa akin. Nagawan ko daw siya ng binurburan. Dahil nako-curious nga siya kung ano nga daw lasa nitong kanin na parang panis. Sa kaka-request niya nga, ang dami niya nga binili sa akin na in-order. Kaya ang ginawa ko nga dito mga kaagoy, sinobrahan ko nga para makapagbenta pa nga ako sa labas. Ito pala yung tinatawag namin na binurburan or budburan. Marami nga nagre-request sa akin mga kaagoy na gawin ko nga ulit ito. At nagbenta nga ako ng marami. Ngayong araw nga ay magbebenta nga tayo ng maraming binurburan. At kung gusto nyo nga mag-order sa akin, mag-PM nga lang kayo mga kaagoy. Ito palang kailangan nga natin tol para makagawa nga tayo ng binurburan. Bali kung wala kayong mahanap na ganyan, pwede kayong mag-order sa akin. Bali 6 na kilo pa lang ating iluluto ngayong araw na to. Alam ko mga kaagoy, ang iba sa inyo ay ayaw nga ito. Dahil marami nga nagsasabi na para daw suka ng pusa o kaya panis na kanin. Pero hindi nila alam mga kaagoy na sobrang sarap itong binurburan or budburan. Sa aming mga taga-Pangasinan, mga Ilocano ay gusto nga nilang pagkain na to. Kasi nga kapag kinain nyo nga itong pagkain na to ay talagang malalasing ka kapag nasobrahan mo. At bukod nga dun mga kaagoy, pampatanggal rin ito ng asin. Kaya malaki rin ang tulong nitong binurburan sa mga naaasin. Sa pagsasaing nga natin ng maraming bigas, ay kailangan matansyahan natin ng tama nga itong pagluluto nga natin. Kailangan kapag naluto yan mga kaagoy, hindi nga yan basa. Kasi kapag ang pagsasaing nyo ay basa masyado, ay pangit nga yun sa binurburan or budburan. Kailangan nga mga kaagoy sa pagsaing nga natin ng bigas ay tuyo nga yan kapag naluto na. Siyempre, iluluto natin yan ng matagal. Papas forward muna natin. At eto na nga siya, nung kumulo na nga yung ating kanin, hinina ko na nga lang dito yung apoy. At eto na nga yung itsura niya nung naluto na nga yung ating kanin mga kaagoy. Tuyo nga yung pagkasaing nga natin. Bali ang next na gagawin pala natin sa paggagawa nga ng binurburan, maghahanap nga lang tayo ng malinis na lalagyanan. Tulad nga itong ginagamit natin na palanggana. Bali lahat nga ng sinain ko nga dyan na ilalagay ko muna nga dito sa palanggana. Kailangan nga natin ito mapalamig bago nga natin ito gawing binurburan. Hinalo-halo ko nga lang itong kanin nga natin hanggang lumabas nga yung pagkainit nito. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng binurburan kapag mainit po yung ating kanin. Kailangan nga natin dito ay kailangan malamig nga yung kanin natin bago nga natin tuluyan na gawing binurburan. Tulad nga yan mga kaagoy, sobrang init pa nga yan kaya kailangan nga natin yung palamigin. Bali mga 30 minutes nga natin ito palalamigin. At dalawang malalaking palanggana nga ang gagawin natin na binurburan. At ito na nga, maraming nagtatanong kung saan ko nga ito nabibili. At kung wala nga ito sa inyo mga kaagoy, pwede nga kayong mag-order sa akin. Ang gagawin nyo nga mga kaagoy, i-PM nyo nga lang ako mga tol kung gusto nyo nga bumili nito para makagawa nga rin kayo sa bahay nyo. Bali 6 na kilo nga iluluto natin dito. Itong budburan naman ang gagamitin natin. Ang kailangan nga lang natin gawin dito ay kailangan nga lang natin ito durugin. Hanggang mapino nga natin ang itsura nga nito. Kailangan nga lang natin ito magdahan-dahan. Hanggang mapino nga natin ito mga kaagoy. At marami nagtatanong kung saan nga ba galing ang bilog na to. Ang bilog na nga yan mga kaagoy, ay gawa nga lang din yan sa kanin at pinatuyo nga lang din yan. Yun ang alam ko nga at hindi ko na nga alam kung paano nga ba talaga nila nagawa ito. At kung papansinin nyo nga yung mga bilog nga natin ay naging powder na nga. Dahil yan nga talaga mismo yung ihalo nga natin sa kanin natin hanggang makagawa nga tayo ng binurburan at budburan. Bago pa lang lahat mga kaagoy, pumunta muna pala ako kila Ante Andang. Kumuha nga ng dahon ng saging dito. Dahil yun nga ang gagamitin natin pang cover kapag nagawa na nga natin yung budburan. Nung nakakuha na nga ako ng dahon ng saging at nung nakauwi na rin ako, ang ginawa ko nga dito ay pinainit ko muna nga ito sa kalan hanggang matanggal nga yung mga bakterya at yung mga nakakapit nga dito sa dahon ng saging. Kaya pag gagawa pala kayo ng binurburan, ire-request ko pala sa inyo mga kaagoy na kailangan nyo ang sunugin yung ating saging. Hanggang maging itsura nga nito ay parang kumikinang na nga. Umpisan ko na nga ang paggagawa. Ibubudbud na nga natin dito yung budbudan. Naging powder nga mga kaagoy. Pagkatapos nga niyan, kapag nakalagay na nga tayo ng maraming budburan, kailangan nga natin ito haluin ng maigi. Siyempre gumamit pala tayo dyan ng gloves. Paggagawa kasi ng binurburan mga kaagoy, very sensitive. Kapag nadapuan lang talaga ng mga maliliit or may nahawakan lang tayo dito, maaaring mapanis nga ito. Talagang literal na panis talaga. Ngayon, nakadepende nga sa inyo kung paano nga ang paggagawa nyo nga ng ganito. Kung gusto nyo nga ng matapang, pwede nyo nga itong dagdagan. At kung ayaw nyo namang maging matapang ito, 1:1 nga ang magiging sukat natin. 1 kilong bigas at isang budburan nga. By the way, kung wala pala kayong gloves dyan, pwede nga kayong gumamit ng sandok. Pero kapag naka-gloves ka talaga mga kaagoy, madali nga lang mahalo ito. Gagawin ko na nga lang mga kaagoy, kailangan ko nga lang ito i-flat. Maging patag nga ito mga kaagoy. At pagkatapos nga mga kaagoy, saka ko naman na hinati itong ating dahon ng saging. At saka ipapatong lang naman natin ito sa nagawa nga natin na budburan. Yan yung magiging silbi nga ng ating pantakip sa ating budburan para wala kang dumapong insekto or kaya ipis. Naglagay na rin din ako ng malinis na damit. At saka gumamit nga tayo dito ng cleaning wrap para mabalutan nga natin ng maigi nga itong ating ginawang binurburan. At eto na ngayon mga kaagoy, nakagawa na nga tayo ng binurburan natin. At ipa-fast forward ko na nga itong mga kaagoy, bali umabot na nga ito ng 3 to 4 days. Tama ngayon narinig nyo mga kaagoy, kailangan nga natin itong patagalin ng 3 to 5 days. Bago nga natin ulit ito buksan at kainin. At habang binubuksan ko nga dito mga kaagoy, sobrang bango. Papansinin nyo rin sa dahon nga rin natin ng saging, brown na nga ito. At lumabas rin ang kanyang pagkaaroma. At eto na nga yung ginawa nga natin na binudburan at tinatawag nga na panis na kanin. At papansinin nyo, grabe, sobrang sarap yan mga tol. Iba talaga ang lasa nito sa personal kapag nakain nyo talaga ito. Para
ma-balance pala dito yung ating lasa, kumuha muna pala ako ng asukal dito na puti. At nga natin ito ng tubig hanggang ma-dissolve nga yung asukal natin. Ito yung magiging sabaw nga ng ating binurburan. Kaya nilagyan ko muna nga ng tubig mineral. Bago nga natin tunawin itong ating asukal sa tubig. Hinalo-halo ko nga lang ito ng maigi mga kaboy. Sobrang saya ko nga mga tol dahil meron nga nag-order sa akin ng maraming binurburan. At yung magiging sobra nga dito mga kaboy ay bebenta ko nga ito sa tindahan namin. Pansinin nyo, kitang-kita nga yung katas ng binurburan natin. Kaya gagamit nga tayo dito ng 16 ounce 750 ml na Tupperware. Lalagyan nga natin na binurburan at ibebenta nga natin ito ng 50 pesos. Basta lahat nga ng Tupperware dito mga kagoy, nilagyan ko nga. Tupperware pa lang gagamitin nga natin dito, 10 ounce nga yung isa. Nakakahalaga nga ng 35 pesos. At kung papansinin nyo nga mga kagoy, malaking palanggana nga ang ating ginawa. Sobrang dami nga ng order nga nila sa akin. Dito sa mga taga Pangasinan, maraming gustong kumain ng ganito. Kadalasan kasi mga kagoy, hindi na nakikita ang ganito sa amin. Marami ka nga makikita ang ganito kapag nasa palengke ka. Kaya sa mga hindi sanay na kumain ng ganito, huwag po kayong mag-alala dahil masarap nga po ito at wag po kayong matakot. Hindi po ito panis. Ito po talaga yung tamang proseso ng paggagawa nga ng binurburan or budburan. Nung nailagay ko na nga ito sa Tupperware, agad ko na nga ito nilagyan ng sabaw. Para nga maging balanse nga yung lasa nga nito dahil matapang nga yung ating kanin na nagawa. Yung binurburan nga natin mga kaagoy. Kaya sa mga gusto pong mag-order, mag-PM lang po talaga kayo. Gagawan ko po kayo ng masarap na budburan. At ganito na nga karami ang nagawa nga natin na binurburan sa Tupperware nga natin. At dahil nga dito, kikita nga ulit tayo mga kaagoy. May dagdag allowance na ulit tayo. Hindi talaga masasayang ang pera nyo dito sa ginawa kong binurburan. Sobrang sarap nito. 30 na Tupperware nga ang ating gagawin dito at 10 malilit na Tupperware. Yung nag-order sa akin ay 20 malaking Tupperware at 5 maliit na Tupperware. Marami pa ngang sobra kaya ibebenta nga natin talaga ito sa tindahan namin o kaya ipapadeliver ko na lang. Kaya sa mga gustong mag-order nga dito sa amin. Kung tatanungin ko nga kayo mga kagoy kung nakakain na nga kayo ng ganito, kamusta po ang lasa? Di ba po masarap at hindi po siya sirang kanin? At kung umabot ka pa rin sa video ito, comment naman kung anong oras mo napapanood itong aking vlog. At eto na nga, natapos ko na nga gawin yung ating binurburan. Naibibenta nga natin ito sa ating mga customer. Kaya sa mga gustong tikman nga ito, wag po kayong matakot dahil sobrang sarap ito. Itsura pa nga lang mga kagoy. Hindi ka nalugi dahil dinamihan ko na nga ang paglagay nga dyan ng binurburan. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye! Agoy! Pinalamig ko na pala dito yung mga binurburan para kapag kinuha na nga nila ito ay malamig na nga. Bye-bye!